Grabe pala itong mga kaso nilang ito. Si Joel Villanueva, hindi pa pala libre yan. Akala ko, ano tahimik si Joel Villanueva, libre na, hindi pala. Ngayon, ang pinag-uusapan na naman, si Villanueva pala, mga kabunyog, mayroon palang tatlong kaso. Tatlong kaso ng malversation. Grabe. Ha? Mga kabunyog, tatlong kaso pala ito ng malversation. Itong kay Villanueva. At ang mangyayari dito, pansamantala pala, naghumiling pala ang kampo ni Villanueva na bigyan ng extension para sumagot yung counter affidavit o kontrasalaysay. Pinagbigyan naman ng DOJ pero hanggang lang January 26. Yun lang ibinigay kay Joel Villanueva. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, akala natin dahil tahimik na yung kay Villanueva, wala, ano na pala yun. Okay na. Hindi pala. Tatlong cases malversation lahat. Pag malversation, ay non-bailable din yan. Yung amount kasi yung halagang involved dyan, yung amount, non-bailable kahit malversation. Kaya ano na ito mga kabunyog, binigyan lang si Joel Villanueva ng hanggang January 26. Pagdating ng January 26, kailangang mag-submit na siya ng kanyang kontrasalaysay. So ano na ito mga kabunyog? Medyo nakakakita tayo ng ano dito, parang napapansin natin. Si Chis Escudero, tanong ni Mari Luhab, wala. Hindi nababanggit yung kay Chis Escudero Si Jinggoy lang at saka si Villanueva. Mga kabunyog, saka si Bunuan. Si Bunuan saka si Jinggoy, plunder. Plunder ang kaso ni Bunuan at saka ni Jinggoy. Doon sa isang kaso na respondent si Jinggoy sa plunder, co-respondent niya si Bunuan. Itong si Joel Villanueva, malversation ang kaso, 3. Kaya kung malkalusot ka sa 2, imposibleng sa 3 na yun, wala kahit isang makakasuhan. Ano ito mga kabunyog? Inanunsyo ito, ayan mga kabunyog, hindi ko hindi ko gawa-gawa ito. Ayan tingnan nyo to tingnan nyo yung caption sa baba. Susunod kay Revilla, DOJ may update sa mga kaso laban kay Villanueva. Iba pa. Ano ang update? Pinanood ko yung video na yan Ang update, mayroon ngang 3 kaso ng malversation si Villanueva at nakiusap na yung kanyang counter affidavit, bigyan siya hanggang January 26. Pinagbigyan naman. Pero ano ito? Dahil 3 yung kaso niya ng malversation, mahirap niyang malusot ng lahat yung 3 na Mahirap niyang malusutan yan. Kaya, ano ito? Ang hawak palang kaso ng DOJ ay lahat-lahat 14. Sa DOJ lang ito Sa DOJ lang. Yung ngayong linggo may 3 na kaso na for resolution. Ngayong linggo may 3 kasong for resolution. Abangan natin. Baka si Jinggo yan ngayong linggo. Ngayong linggo. Ibig sabihin yan, nakapag-submit na ng yung mga respondents nakapag-submit na ng counter affidavit for resolution na ngayong linggo. So tandaan natin ngayong linggo. Abangan natin yung 3 na yan. May 3 kaso ngayon na for resolution. Napanood natin yung paliwanag ni Prosecutor General Fadulyon. Ngayon daw na linggo, may 3 silang kaso na for resolution. Ang ibig sabihin po ng resolution, didesisyonan na nila kung isasampahan ng kaso. Ngayong linggo, 3 yun. 3. Ngayon, may 2 kaso na na-file na. Yun na yung kay Revilla. Isang graft, isang malversation. May 3 pa ngayong linggo na didesisyonan. Hindi sinabi kung kani-kanino yon. Pero malamang, baka si yun. Baka si Jinggoy. Baka si Jinggoy. Ngayon, mayroon pang 3 plunder. Sino yung mga may kasong plunder? Ang isang kaso ng plunder, si Revilla.
Ang isang kaso ng plunder si Jinggoy, ano? Si Jinggoy at saka si ano si Jinggoy at saka si Bunuan. O 'yon. At ang isa pang kaso ng plunder si Saldico. Kaya yung plunder, tatlong kaso ng plunder, mga kabunyog. Yung isang kaso ng plunder, respondent si si Estrada, co-respondent si Bunuan. Yung isang kaso naman ng plunder, Saldico, at yung isa pa, Revilla. Kaya si Revilla maraming kaso eh. Yung isinampa ngayon kay Revilla, yung graft at malversation, ay may kaso pa siyang plunder. Hindi pa nare-resolve ng DOJ. Grabe. Grabe pala itong mga kaso nilang ito. Si Joel Villanueva, hindi pa pala libre yan. Akala ko, tahimik si Joel Villanueva, libre na, hindi pala. Si Chis ang medyo, parang si Chis Escudero ang parang nakakalibre Ano? Si Joel Villanueva at saka si Jinggoy, hindi. Kaya siguro si Jinggoy, nag-iisip na rin siguro ngayon si Jinggoy. Ang pinaka-problema nila, ni Villanueva at saka ni Jinggoy, wala na nga yung PNP Custodial Facility. Wala na. Kaya nga sumurinder sana si Revilla doon sa PNP para naman, sumurinder na ako PNP chief, baka naman pwedeng bigyan mo ako ng pabor, dito mo na lang ako sa PNP. Kaya lang nag-press con kanina si PNP, si SILG Junvic Rimulya, yun daw custodial facility ng PNP gigibain na, gagawa na ng building. So wala na. Doon lang sila sa Payatas. Kaya ang mangyayari, si Joel Villanueva at saka si Jinggoy, pag nakulong, magsasama-sama sila doon kasama ng mga iba pang preso. Kaya ito mga kabunyog. Wala nang magagamit na PNP custodial facility. Kaya yung mga sangkot dito sa flood control, itong mga korupsyon na ito, anomalya, hindi na sila makukulong sa PNP custodial facility. Sa na sila, yung sa Payatas. Kanina doon dinala si Revilla. Nagre-request yung abogado ni Revilla na kung pwede wag naman siya doon. Hindi pa nadidesisyonan ng Sandigan Bayan. Ihihiring pa daw sa January 23. Ihihiring pa. Kaya ito, mayroon pa akong sasabihin sa inyo. Si Sara Duterte kakasuhan din ng plunder. Si Sara Duterte, plunder. Kaya, nyo, mga kabunyo, tandaan nyo, hindi lang impeachment, plunder. Si Sara Duterte kakasuhan ng plunder at saka graft. Grabe, Bukod pa ito, doon sa final nung nakaraan, di ba nung nakaraan, kinasuhan siya ng sa ombudsman? Iba yon. Iba pa ito. Plunder at saka graft. Kaya grabe. Grabe mga kabunyo. Matatambakan ang mga korte natin lahat graft cases, graft, malversation, plunder.